ay nais ko na ibahagi ang isa sa mahalaga rin po na katangian na kung saan ang Diyos ay nais niya na makita sa bawat isa sa atin. And this morning, I would like to talk about greatness. No? Ang Biblia po ay marami ang binanggit patungkol sa greatness. Pag sinabi pong great, ay kung ang iniisip po natin ay magaling, iniisip po natin na ito ay tunay na malakas, tanyag, dakila. At ito ho, ang lahat ng tao, halos alam po natin na siyempre po sa puso natin ay gusto natin na maging magaling. No? Gusto po natin na tayo rin po ay maging merong likas na kagalingan, may likas na ang katalinuhan o kalakasan. At sa Biblia po ay maraming pagkakataon na binanggit po ito. Now, tingnan po natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. Sabi po rito, sa isang malaking tahanan o sa isang great house. In a great house, ang sabing ganoon, meron daw pong iba't ibang klase ng palamuti, no? Sabi po rito sa verse 20, in a wealthy or in a great house, in a large house, there are dishes made of gold and silver, as well as some made from wood and clay. So, iba't iba ang klase ng paggawa. Doon po sa isang tahanan na malaki, isang tahanang dakila. At ang sinabi, the expensive dishes are used for guests, and the cheap ones are used in the kitchen or to put garbage in. If you stay away from sin, you will be like one of these dishes made of purest gold, and the very best in the house, so that Christ Himself can use you for His highest purpose. Sabi po rito, ang isang tahanan na malaki, ito po ay maganda, lubos na iba't ibang klase ang mga kagamitan dito. Ang iba ay yari sa ginto at sa mga pilak, ngunit ang iba naman ay yari sa mga putik o ito po ay mga clay. At sabing ganoon, kung si Jesus ay nasa atin, makakaparehas daw po tayo sa isang gamit na katulad ng isang gintong sisidlan. At ang sisidlan na ito ay ipagbibigay puri ng Panginoon at magagamit sa pinakamataas na kanyang layunin. Mga kapatid, in the heart of every man and women, there's a desire for greatness. At ang dictionary po, dinefine ito na greatness, yung mataas na ranggo. Opisyal na kung saan ay meron siyang mataas na social standing or a great noble. Ito po yung mga nasa royalty, your highness, your greatness, your majesty. No? At sa mundo, ang criteria po ng greatness ay minimeasure, sinusukat po sa title, kung ano titulo mo, kung ilan ng mga, pagkatapos ng pangalan mo ay ilan na ang nakalagay dito. No? Pagkatapos dito, pagkatapos po ng master mo, pagkatapos po ng doctoral mo, may diplomate, may fellow, and everything, lahat. At kung saan-saan na mahabang mga titulo, no? Meron din po na ang measurement ng greatness ay yung kanyang kayamanan. Yung kung gaano kayaman ang kanyang angkan, kung gaano po sila ay tunay na nag-aamas ng napakalalaking negosyo, yung pong malalaking korporasyon, yung pong parang makikita natin ang mga great, binabanggit po yan taon-taon, yung pong top 10 na mga billionaires all over the world, yung pong mga nasa Fortune magazine, kung sino po yung nakaamas muli o nakakuha ng pinakamaraming kayamanan, and they made it into the billion. At ito pong 2016, sabi pong ganon, mas maraming mga Pilipino ang naging bilyonaryo. No? So, ito po yung criteria, pamantayan ng mga ng mundo patungkol po sa greatness o na ikaw ay magaling. No? And then, skills.
Napapanood po natin yan, ano? Yung pong mga great talent, yung mga boys, yung mga magagaling, yung mga skills, kung ano-ano po ang kanilang ginagawa, ano, yung pong, ito yung talagang, wow, ang galing, wow, great, o ito ay talagang kinikilala. Yung iba naman po ay sobra sa katalinuhan, no? Ito naman po ay kung talagang makikita natin how they really perform, no? Ang kanilang transcript of record ay naruruler, no? So, ibig sabihin, panay uno yun, okay? So, ito po yung mga summa cum laude, ito po yung kung saan ay talagang pinanlalaban, talagang sobra na yung kanyang katalinuhan, ano, na doon po, wow, magaling po ito. Achievements, yung pong talagang kung anong kanyang naabot, no? Nakaraan pong Olympic, grabe po na talagang natuwa tayo sapagkat nagkaroon naman po tayo ng bronze medal and silver medal, and then mula po dito ay susunod ay magkakaroon na tayo ng gold medal, pero mantakin nyo po yung iba't ibang mga athletes, no? Parang ginagawa na lang nilang koleksyon ang kanilang mga medalya. So, ito po ay sinasabi kung gaano ang tao ay binabanggit na magaling, no? Pero katulad po sa isang tahanan na sinabing kanina, yung binasa natin, at mismo po si Paul ay nagsabi nito na, alam mo, Timothy, merong isang great house pero hindi lahat ng naroroon ay magbibigay ng kalwalatian sa Panginoon. And you know, in the Bible, pag sinabing house, ito po ay patungkol sa kanyang iglesia. Ang bawat isa po sa atin, ikaw at ako, bilang mga Kristiyano. At yung pong kung saan ay makikita natin kung ikaw ay nasa isang great house, hindi ibig sabihin na katulad po ito ng isang great family o isang great company, isang church, na pagka yung family mo o yung iyong corporation o yung iyong church ay malaki o ito ay great o ito ay kilala o ito ay tenyag o ito ay mariwasa, hindi automatically na ikaw din ay great, no? Hindi ibig sabihin gano'n yun, ano? Katulad po ng sinabi ni Jesus, kasi sinabi po rito sa Matthew 11, binanggit po niya si Matthew 11:11, si John the Baptist, of all that was born out of a woman, there's no greater than John the Baptist. Pero sabi niya ganoon, you can exceed, even the least can exceed what John the Baptist has done. So, ang Panginoon po, binibigyan niya ito ng emphasis na, well, ito talaga sa kapanahonan natin, si John the Baptist ay talagang napakaganda ng kanyang ginawa. Pero, meron pa po tayong po pwedeng gawin na katulad ng kanyang nagawa. Sapagat ito po ang laman ng Ebanghelyo. Sa Matthew 18, sinabi rin po, who is great among you unless you repent and converted. Ikaw ay nagsisi at hindi ka lang nagsisi, nabago ka. Ang iyong pagsisisi ay naging resulta ng iyong pagbabago. At ito po, exactly ang nangyayari pag tayo nakakilala sa ating Panginoon. Pag tayo po ay tumanggap, nagpakumbaba sa Kanya. Luwas po na tayo ay Kanyang pinatawad. At kaakibat ng kapatawaran ay ang Kanya pong pagbabago sa ating mga buhay. Katulad ng nangyari sa bawat isa sa atin, na dati tayo po ay mga mataray, tayo po ay sinungaling, tayo ay magnanakaw, tayo po ay hindi mapagbigay, hindi makapagpatawad. Pero ngayon, narariyan po na nabago ang lahat. Nawala ang mga bisyo, nawala ang lahat ng mga masasamang elemento o masasamang bagay na nasa ating mga buhay. Kaya, ito po yung tinatawag na great. Sino ang great sa inyo? Yun po yung nag-repent at saka yung na-convert. At ganun din po, sinabi po ito ng Panginoon. Sino ang great sa inyo? Sabi niya ganoon, ito yung mga bata na kung saan ay lumalapit sa akin. Kaya maliban tayo ay maging katulad ng pananampalataya ng isang bata, you will not be great. Because the least will be the greatest in the kingdom of God. Ito po yung mga bata na kung saan ay lumalapit sa Kanya, ay may pananampalataya din po katulad ng bata. At ang pananampalataya ng isang bata ay napapasakupan nito yung tinatawag po na kababaang loob. Mga kapatid, mula po dito, gusto ko pong sabihin sa inyo, ano yung, para maiunawaan po natin, sa pasimula ay, what greatness is not? Ano po yung hindi greatness? Ano po yung hindi matatawag na greatness? You know, first, greatness is not inherited.
It is not a result of birth or a family. Hindi dahil, katulad ng sinabi ko, hindi dahil na ang pamilya mo ay ganito ang apelido, tapos ikaw magaling ka na rin, ikaw ay dakila na rin, ikaw ay makukuha mo ang mga bagay na yun. It is not inherited. It is individually acquired. Ito po ay hindi po dahil sa kung ikaw ay nakasama sa isang kumpanya na napakagaling, napakakilala, napakatanyag, ay ikaw ganun ka na rin. Hindi po. Greatness is not inherited. Pangalawa, ang greatness po ay hindi nakasalalay sa income. Hindi po yan dahil sa malaki ang sweldo mo. Well, of course, alam natin yan. Hindi dahil ikaw ang may pinakamataas o meron kang billion or whatever, na katulad po ng, I think, siya ba ang may-ari ng Google ba? At siya po ay nag-donate ng 3 billion para po sa discovery ng mga iba't ibang sakit, no? So, pero yung po ba ay nakasalalay, yung greatness po ba yun? Sabi pong gano'n, hindi nakasalalay ito sa mga minana mo rin, sapagkat depende yung kung anong gagawin mo sa minana mo. So, yung mga mahihirap, maaari din po na maging great. Maaari din po sila na kung saan pinaparangalan sa Nobel Peace Prize, no? Ganon din po yung mga iba't ibang pelikula na ginagawa na yung mga indie films, ito po ay mga napakawalang budget na pelikula, but yet, makikita po natin sila'y napaparangalan. At meron naman pong mayayaman. Grabe po kung ano ang mga ginastos and everything, pero hindi po ito ang tinatawag na great. And greatness also is not talent. Tandaan po natin yun. Ito po yung hindi yung panlabas na, wow, ang galing. Kumbaga yung Got Talent. May ba? Yun. Yung pong, ito po yung pagkatapos mag-perform, wow, siya na yung great. Yung po yung greatness is not about talent. It's not the being, but it's the doing. Kahit na ang galing-galing mo, pero yung kagalingan mo ay hindi mo na ilalagay sa iyong paglakad. At hindi po ito ikinabubuhay, baliwala ang kagalingan mo. In fact, ikaw po ay mailalagay sa isang tabi. At napakarami na po nating kilalang katulad nito. Lalo tigit po yung mga nagmataas, na pagkatapos niya sabing, I am the greatest. Pagkatapos po nilang sabihin, at pagkatapos na naparangalan sila, pero ang kanilang buhay, puno po ng drugs, puno po ng addiction, puno po ng sugal and everything. So, hindi dahil sa talento. Kahit napakagaling mo, napakadami mong talento, pero kung hindi mo ginagamit ang talento mo sa tama, ito po ay hindi magaling. Hindi po siya great. And greatness is not popularity. Hindi dahil ikaw ay popular, dahil kay great, no? And, you know, greatness is not cheap. It will cost you something, and you must be willing to pay the price. Ito po ay kung saan ay, hindi po ito of course, hindi po ito tinatawag na mura. Sapagkat it would entail so much of your passion, so much of all the investment in life, that you are willing to pay the price. It will cost you something. There is such a discipline, there is such a process, there is such a learning na pinagdaanan ng mga tao na natawag natin sila ay magaling, sila po ay dakila, sila po ay kilala, sila po ay mga sikat. Ito po ay dahil meron silang mga pinagdaanan. Mga kapatid, and greatness is not immediate. Greatness is not something na, paglabas mo dito, pumunta ka sa isang great na church, paglabas mo, great ka na. Hindi po ito status ko. Hindi dahil umaattend ka sa isang napakaganda, napakalaking church, napakayamang church, at inaattenan nito ng mga sikat na tao, pagkatapos kasama ka na dito. Ang iba akala ganun. Hindi po status ko ang greatness. No? In a great house, there is like different kinds of equipments or furniture made of gold, silver, and some are made of clay, and some are made of dirt. Kaya, hindi po ito grabe na kung saan ay napaka-immediate. You know, greatness will take some time. Hindi po ito yung bigla na lamang na ikaw ay naging, wow, nakilala. Kundi meron kang mga pinagdaanan. And greatness is not common. Brothers and sisters, greatness is uncommon. It is unusual. Hindi lahat
And no one will be great by living below your potential. Pagka meron kang potential, tapos hindi mo ginamit ito in such a way na dapat ay maabot mo kung ano yung pinakanais ng Panginoon sa'yo, then you will not be great. But by giving all you have, your passion, everything na kung saan you really focus and you really make a resolve that you will do it. And that you are going to be, and you're going to stretch yourself to achieve it. Brothers and sisters, it is living what you believe. So I believe that I'm going to pass the board exam. So, you know, greatness is not something that is immediate. Greatness is not something that you are not going to pay the price. It's not something that is common. Hindi ito nabibili, hindi po ito cheap, hindi po ito bigla-bigla lang. Hindi po ito yung titulo na mabibili sa recto. Kundi ito po ay something na kung saan ay nanampalataya ka, makakapasa ka, makakatapos ka. Ito yung magagawa natin, and that is greatness, you know? And it takes a tremendous focus. But remember, hidden greatness is always revealed during hardship. When you do not quit during hardship, and then after that, then you will be one of the great. Yung pong kung saan ay masasabi na, grabe, ang galing lang. Ang ganda lang po ng ginawa ng Panginoon. Sapagkat napagtagumpayan natin kung ano man yung hardship na iyon. And then from there, could you imagine what God has done? And then you get into trouble and rise into the situation. This is how you rise, no? Above all the circumstances. It is not something that you will become popular, but sometimes, oftentimes na kung saan ay naroon hidden itong greatness na ito eh. That not everybody are applauding you, something that is unpopular, pero in the eyes of God, of course, we can call it greatness. That's why I want to give you what is biblical criteria of greatness. To summarize, this is the attitude of Christ. Ito, of course, wala tayong iba mga kapatid na makikita at wala tayong ibang batayan. Ano po ba yung greatness? Kaya po tayo merong Biblia, dito po nakasaad ang pinaka-panuntunan kung paano tayo ay magiging magaling, paano po tayo ay, there is such a greatness in us. You know, sa atin po, innate ito, na we wanted to do something that is good, something that is best, something that is great. Yung maganda, yung magaling, yung maayos, at ito po ay gusto natin na maabot. And so, ano po ang pinaka-batayan natin? Wala pong iba kundi, the greatest example of greatness is no other than the Lord Jesus Christ. Jesus is our very example of greatness. Of course, alam natin ito sapagkat as a Christian, alam natin ito, true greatness is not cheap. Because it costs the price. It costs the self-sacrifice, the servanthood, and the obedience. And we know that in Philippians chapter 2. Mga kapatid, alam natin yan. Philippians chapter 2, 5-6. Si Jesus, bagamat siya po ay Diyos, ay hindi na niya inalanta ng kanyang pagka-Diyos. Kundi, He took the form of a man. And then, He really made the sacrifice. And then died on the cross. Being obedient to His Father. Now, so, the first na criteria, as we imitate Christ for greatness, is self-sacrifice. And you know, it has been expressed in Jesus when He demoted Himself to the level of humans. So this is such a humility. Not everybody who are demoted are not great. Katulad po ng ating Panginoon, He just made the self-sacrifice. At narariyan po na in the levels of human, dahil meron po siyang isang malaking cost. Kaya nga po sabing ganoon, it costs the price of self-sacrifice, servanthood, and obedience. Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, iniwan niya ang kanyang heavenly throne, yung kanyang glorious status. No? At yung pong ministry sa task in which we sacrifice our titles, honor, and glory for the sake of others. Yung ministry po mga kapatid ay katulad ng ginagawa natin when we sacrifice mga kapatid. Na para bagang ano yung mga pinagagawa ninyo imbis na kayo ay narariyan, nagpapahinga,
kada linggo? Ba't pumupunta kayo dyan? Tapos ba't kayo nagbibigay dyan? No? Pero mga kapatid, you can understand and you know what it means. Yung tungkol po sa sacrifice na binibigay po natin sa Panginoon. And also, yung title, yung honor, yung glory for the sake of others. Many pastors, many missionaries left their vocations. It is because they wanted to, well, in a way, they really made a sacrifice. They left yung kanilang mga honor and whatever things that they possess para po sa paglilingkod sa iba. No? Yung pong mga, katulad nila Hudson Taylor, doktor po siya, pero pumunta po siya sa China. Katulad po ni Adoniram Hudson, isa po siyang Vatican na writer and very talented man. Pero ang buhay po niya ay ginugol na doon po sa Myanmar, sa Burma. So, marami po katulad nila John Wesley, nila Charles Wesley, na ang lahat ng ito kung mababasa natin, wow, tayo po ay tunay na mapapabilib sa kanilang mga sakripisyo. At minsan, mapapahiya ka pa nga. Kung sinasabi mo na nagsasakripisyo ka na, pag binasa mo ang ginawa nila, mapapahiya ka. How much more pagka sa Panginoon po tayo nagkumpara. Kaya nga po mamaya babasahin natin yung Mark 10:45. At makikita po natin how the Lord wanted it to be done. And then self-promotion and status seeking, the major culprit. You know, yung self-promotion tsaka status seeking is the major culprit of the church problem. Minsan po, yung pong gusto kasi natin ma-promote, gusto natin yung may status, yun po minsan ang nagiging problema sa church. Pero alam ko po, hindi sa Jesus reigns. Hindi po ba? Sabihin nga po natin, hindi sa JR. Mukhang hindi ko kayo kumbinsido ron. Sabihin mo na lang, hindi ikaw yon. Diba? Hindi po tayo yung gusto natin ma-promote kagad, gusto natin tayo, hindi po yon. Talaga, ang JR nga po sobrang humble, no? Sobrang humble. Pero we really are so grateful to that. Every time na ako po ay nagpipray, Lord, thank you. Kada nakikita ko po yung inconvenience and we really wanted to apologize for it. Yung mga inconvenience natin, patuloy po yung construction natin, medyo hindi maganda yung ating ambience, but you keep on coming. And this inspired us again and again na, Lord, alam ko po, yung beyond our expectation, yung ibibigay mo po pagka na-build na yung pong main sanctuary and our heart will be overjoyed and we will just praise you and we will give you all the glory. Amen. Thank you for your sacrifice. Amen. Thank you for your for the second mile. Thank you sa patuloy po ninyo na for bearing with us. Lalo na po tayo bilang isang pamilya, kumbaga po ay ginagawa natin ang ating tahanan, ang tahanan ng Panginoon. Narariyaan po na sama-sama po tayo na nagtutulong-tulong at nagsasakripisyo. Mula po dito, makikita po natin ang gantimpala ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo po yung self-sacrifice, mga kapatid, is the first quality of Christ-like mind, no? Ito po yung kung saan, yung pong, kumbaga napakahalaga po nito, that you will always think of your brothers and sisters, and that the last person na iisipin po natin ay ang ating mga sarili. And you will always think that your brothers and sisters are more important than you. At mula po dito, you will make an effort to build them up. And this is what family is all about. This is what church is all about. And ito yung ating pong patuloy na pinapanalangin ni Nanais, na dahil dito, kung ang kaisipan mo ay ganoon, then you will sacrifice. Yung pong katulad ng mga magulang, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa yon. At kung ikaw ay nag-iisip para sa iyo, mag-iisip ka ng una para sa iba. And that is like what God wants sa kanyang tahanan. At alam niyo po, ang mga every Christian, kung saan hindi lamang po na meron pong tinatawag na self-sacrifice, kundi po yung servanthood. Now, tingnan po natin yung servanthood. The Lord serves.
for other person by taking the form of a slave. Slave po ang kinuha ng Panginoon. Hindi po nga po normal na tao eh. Siya po ay isang naging alipin. And slave in Greek is doulos. Ang ibig pong sabihin yung bondservant, yung pinakamababa, na ang kanyang trabaho is disregard or devoted to another, to disregard his own interest. Kanya pong hindi inaalintana kung ano ang para sa kanya, kundi ang kanya pong pamanuntunan ay palaging gusto niyang maglingkod. At tinitingnan niya kung sino yung mga mahihina, and he is looking like other men. Tinitingnan niya po yung iba. At sinishare po niya yung pang nakikita niya at nauunawaan niya yung humanness ng ibang tao, yung human nature. Katulad po ng ating Panginoon, nung siya po ay bumaba dito sa lupa, naunawaan niya kung anong ibig sabihin na ikaw ay ma-reject, anong ibig sabihin na ikaw ay hindi mapansin, na ikaw ay mapagbintangan, na ikaw ay bigyan ng mga masasakit na salita, parusahan, na hindi maging matapat sa iyo, na ikaw ay biguin. Mga kapatid, naunawaan po ito ng Panginoon. At ang mga na kay Kristo. It's the same thing, yung pong servanthood na tinatawag. At yung greatness doesn't start from the pulpit. It starts from the lowest possible position. Hindi bago po dumating ang isang tao dito sa pulpito, lalo na po sa iglesia, sa ating pong church, meron kang dapat na pagdaanan, or else it will be shortcut. At hindi po ito magtatagal. Kaya nga po, alam nyo, si Jesus sa John 13, nung siya po ay aalis na mga kapatid, kinuha niya. Alam nyo, promoted na po ang Panginoon eh. Alam niya, it will be glorious and everything, pero nagugas po siya ng paa ng mga disipulo. Si Jesus po hindi insecure. Siya po yung tao na nung oras na yon na kung saan, kung aalis siya, hindi po yung siya ay insecure doon sa papalit sa kanya. O itong mga to, talagang pinaalis ako, dininay ako, ganyan, hindi. Alam niyo po si Jesus, pinugasan niya yung mga paa nila. He is not insecure. And what a great example, no? Pag ikaw meron kang aalisan na position, it is something, o kaya naalis ka sa isang position, it is something na matulungan mo yung papalit sa iyo. Because it's not about the position, it's about the cause. It's about the very reason, the very purpose kung bakit nyo ginagawa ito. Kaya nga po, more than money, more than wealth, more than position, more than any prestige or status quo, ang pinakamaganda po yung puso na nakikita mo na minamahal mo yung trabaho. Meron kang tinatawag na pagsasakripisyo dito at ikaw ay nais na maglingkod. At that is what greatness is all about. And you know, Jesus did not die for God. He died for us. No? Alam niyo po, and likewise in the ministry, we serve God's people. Tayo po, ang maraming tao, minsan pagkamahal na araw, sila po ay nagpapapako pa rin, pinaparusahan nila yung sarili nila. You don't need to do that. Because, you know, Jesus did not die for God the Father. In fact, the God the Father is the one who gave Him to us. And Jesus died for you and me, para sa atin. Kaya, ang dapat na paglingkuran natin ay ang mga anak niya. Tayo, ikaw at ako. Kung tayo po'y naglilingkod sa bawat isa, pinaglilingkuran natin ang ating Panginoon. Kung tayo po'y matapat sa bawat isa, matapat tayo sa Panginoon. Kung nagmamahal tayo sa bawat isa, minamahal po natin ang Panginoon. And that is the greatest example na pwede po nating masabi sa Panginoon na, Lord, I love you. Sasabi niya, if you love me, then you should love also those people whom I love. Kaya po, sa lahat ng ito, mababasa rin natin yan sa John chapter 17, na sabi niya ganoon, Lord, now please, you can glorify me because I have loved you, those people, those disciples whom you have entrusted to me. I have loved them. I have loved them with such a love, in such a degree, that I have loved you. And that how you have loved me. Ganun po, kataas, yung pong pamantayan na ibinigay po ng ating Panginoon. Kaya po, ang Diyos, ino-honor niya po yung mga merong Christ-like attitude. Ito po yung kung saan na gusto po ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin, katulad po ng ginawa ni Jesus, yung self-sacrifice, yung servanthood, and then yung complete obedience. Yung kanyang tunay na, sabi nga na, He humbled Himself and He obeyed. You cannot obey if you are not humbled. Hindi po pwedeng ikaw ay sumunod kung hindi ka humble. Pwede yung nagmumurmur ka, pero hindi humility ang tawag doon. At ikaw ay sumusunod, no? Pero, you know, He humbled Himself. And then,
taking the cross and died on the cross. To humble oneself could be painful. But in God's kingdom, no pain means no gain. Minsan po mahirap magpakumbaba, lalo na kung alam mo tama ka. Pero sa Panginoon, pagka ikaw ay hindi mo natutunan ito, wala pong tinatawag na gantimpala. Kaya po, I believe mga kapatid, ang mga bagay na ito, yung pong self-sacrifice, yung pong servanthood, yung obedience, yun po yung criteria na makikita po natin, of course, si Jesus po ang nagpakita ng pinakadakila, pinakamataas na antas. Ito po yung corona natin. Nung si Jesus ay nakapagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. That's why we keep on declaring how great is our God, how majestic is our God. It is because of the Lamb of God. No? Yung pong kordero ng Diyos, na kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. No greater love na kung saan ipinakita than when you die for the sake of your friend, for the sake of the people. At ito po yung greatest, no, na ginawa po, the supremacy of God's love unto us. The greatest story ever told. This is the crown of heaven. Nung si Jesus mismo ay nagbigay ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. And with such a manner, that attitude of Christ should be in us for us to be great. Now, we don't want to be great in such a way for us to boast, no. But because we wanted, in the eyes of God, na gusto po natin na makuha natin kung ano ang kanyang halimbawa. At sa pamamagitan nito, narariyan kung saan ito ang Diyos ang magtataas sa bawat isa sa atin. You know, makikita po natin kung papaano greatness is not just one thing among many other blessing. Kumbaga po sa isang treasure chest na ilalagay po ang lahat ng mga treasure, yung pong mga bagay na kung saan ay yung blessing na gusto ng Panginoon na ibigay sa bawat isa sa atin. If you have that character of greatness in you, then yung Christ-like attitude, that is the only key para mabuksan po natin yung mga treasure na ibinibigay pa at gusto niya pa pong ibigay sa atin. Kung merong isang treasure chest, no, na kung saan ay bubuksan natin, yung pong Christ-like attitude, yung susi. At yung Christ-like attitude is the self-sacrifice, servanthood, at yung pong obedience ng ating Panginoon. Now, let's go to Mark chapter 10, verse 15. Si Jesus po mismo ang nagsalita nito. Minsan po, yung dalawa magkapatid na si James at saka si John, pagkatapos po na marami pong mga bagay na nangyari, doon po sa Mark chapter 10, para bagang out of hindi po siya kumbaga po ay hindi po wala sa order o wala sa panahon, out of timing, no? Na si James at saka si John ay lumapit sa ating Panginoon. At kung titignan po natin yung mga nangyari bago yun, makikita po natin na nagsasabi po ang Lord na ako ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo at ako ay duduraan, ako ay uusigin, ako ay lalagyan. Sabi po sa verse 14, they will mock me and spit on me and flog me with their whips and kill me, but after 3 days I will come back to life. No? So, may mga kinukwento po, no, na ang Panginoong Jesus sa kanila. Pero tinan nyo, parang out of context o wala sa timing. Then, sa verse 15, sabi rito, then James and John, the son of Zebedee, came over and spoke to him in a low voice. Lord, may sasabihin lang po kami magkapatid. Sabi niya gano'n. Then, sabi ng Lord sa kanila, ano yun? Sabi niya gano'n, Lord, may gusto po kaming gawin ninyo na pabor sa amin. No? So, sa ibang translation dyan, this is what we wanted you to do. No? Sa ibang translation, katulad sa The Living Bible, we want you to do us a favor. Bigyan niyo po kami ng pabor. Can you do this for us? Okay. Tapos sabi ng Lord, ano yan? What it is? Sabi ng Jesus. Tapos sabi niya, Lord, we want to sit on the thrones next to yours in your kingdom, they said. One at your right and the other at your left.
Mantakin ninyo, ang Panginoon, sinasabi niya kung paano siya mahihirapan and everything. Ang nasa isip nila, sige, pag nahirapan na ang Lord, basta alam ko, pupunta siya sa trono. Pagkatapos nun, pag nasa langit na, kami yung nandun sa kaliwa at sa kanan. Are you still there? Hello? Parang hindi akma. Hello? Parang siyempre dapat maiiyak-iyak ka sa Lord. Lord, hindi mangyayari yan, Panginoon. Amen? Pero ito pong dalawa, sabi akin po yung kaliwa, akin yung kanan. Magkapatid ito. Tapos, meron pong iba sa ibang rendition ito, kasi nagalit po ang mga disciple dito Ang sinabi, yung nanay ang nag-request. Pero dito po sa Mark, yung dalawa ang nag-request. So, either or, palagay ko pinag-usapan nila yon. Kung may hihilingin tayo, si John at saka si James ay nasa kaliwa at saka nasa kanan. In fact, they are the nearest. Malalapit sila sa ating Panginoon. Pero, hindi po akma yung kanilang yung pong pagkakasabi nila nung oras na yon. Mga kapatid, mula po dito, ang sabi niyang ganoon, but Jesus answered, you don't know what you are asking, and are you willing to drink of the cup? The bitter cup of sorrow I am drinking from? Or be baptized with the baptism of suffering I must be baptized with? Sabi nung dalawa, oh yes, they said, we are. And Jesus said, you shall indeed drink from my cup and be baptized with my baptism. But I do not have the right to place you on the thrones next to mine. Those appointments have already been made. No? Then, when the other disciple discovered what James and John had asked, they were very indignant. So Jesus called them to him and said, as you know, the kings and great men of the earth lord it over to the people. But among you, it is different. Whoever wants to be great among you must be your servant. And whoever wants to be greatest of all must be the slave of all. For even I, the Messiah, I am not here to be served, but to help others, and to give my life as a ransom for many. Alam nyo, imbis na pagalitan ni Jesus, yung pong dalawa, tinawag niya yung mga disipulo. Kasi nagkakaroon na po ng grumbling. Kasi naiinis po yung mga disciple dun sa dalawa. No? Hindi po naiinis. May mga ibang komentary na, kaya sila naiinis, naunahan sila. No? Kasi yun din ang ihilingin nila. Pero, I don't know kung indignant sila dahil dun sa attitude na yon. Pero, alam ng Lord lahat yun. Tinawag niya. Tapos sabi niyang ganon, alam nyo, ang mga dakila dito sa lupa ay yung mga nasa trono. Yung mga pinaglilingkuran. Pero hindi yun ang sa aking kaharian. Ang mga pinaglilingkuran ay yung mga alipin. Ay yung ang mga magiting, sabi niyang ganon, ang mga dakila sa aking kaharian ay yung mga alipin. Sabi niya, sapagkat ako mismo, pumarito ako dito sa lupa, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. At ibigay ko ang aking buhay para sa kaligtasan ng tao. Mga kapatid, dito po ay sinabi ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin. Nang tinatawag na, kung kay Jesus mismo, dito po sa context lang na ito, sa mga verses lang po ito mga kapatid, ay kung papaano na mauunawaan na natin kung ano yung criteria naman ni Jesus. Ano naman po yung, hindi lang yung biblical criteria, kundi po yung si Jesus mismo sinabi niya yun sa kanyang bibig. Ang una mga kapatid, it must be a surrender. It must be the cross. If you want to be great, ang katapat mo dapat cross. Kasi at the end of the day, pag tayo po ay humarap na sa ating Panginoon, ang pinakakatapat lang ng mga tao na kung saan ay hihirangin na dakila, yung pararangalan, yung kikilalanin, on that great white throne, on that bema judgment, doon po sa harap ng ating Panginoon, ay yung pong tunay na nagmahal sa ating pong Panginoon, lalo na po sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi gano'n ni Pablo, there is no glory for me than the cross. Wala akong iba kanya na ipinagmamalaki, kundi ang kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo. No? Wala pong iba. Kaya po kung titignan natin, so anong ibig sabihin nun? Na we must be surrendered to the cross, and that's the only thing na magiging katapat natin if you want to be great. Katulad po nung treasure chest,
Ang susi nito is the attitude of Christ. Christ in us. Ito yung sinabi sa Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. And the life I live in the flesh, I now live by the faith of the Son of the living God, who loves me and gave Himself for me. Yun po yung pamantayan ni Pablo. At mula po dito, anong ibig sabihin niya? It means listening and recognizing of His will in your prayers. You know, this is the prayer of James and John. Ito po yung kanyang panalangin. Ito yung kanilang request. Can I ask a favor? This is a prayer. Ito po yung request nila. And you know what? Your request must always be in subjection to the will of God. Ito po yung una na ang ating request, is it your will? Lord, nevertheless, not my will, but your will be done. Even it will mean sacrifice. Even it will mean servanthood. And of course, it will mean obedience. That is my will, anak. You must obey me. You must do this thing, not this thing. Maybe you are thinking na ito ang dapat, pero I want you to do this thing. And what is the key? It is to obey. So the number one na kung makikita po natin dito sa Mark chapter 10 is how we are going to listen and recognize the very will of God in our prayers. What should be the will of God? What is the will of God? Let our prayers be His prayers. Let the prayers of God be our prayers. Let the thoughts of Christ be our thought, that we may perceive what is in His mind, and that the heartbeat of God will become our heartbeat. The second, it means an acceptance of the position that He chooses for you. Whatever it is, no matter how humble it may be, let Him but choose, and thou shalt have His best. Kung ano po yung ibinigay niya sa iyo, then let it be. Mga kapatid, this is something na hindi po madali, lalo sa mundo. Lalo sinasabi natin, well, I'm more qualified. Tignan natin lahat ang mga profile natin. Tignan natin kung ano yung mga ginagawa ng iba, and you know, ako yung matapat, ako yung masipag and everything. But then, why did God put you in that position? And then, looking at, kunyari pa sa pulpito, bakit siya yung pastor? Mas magaling ako magsalita sa kanya. Bakit siya yung leader? Mas maayos naman akong mamahala. Bakit siya? Bakit hindi ako? Yun nga ang tanong. Bakit nga siya? Ba't hindi nga ikaw ang pinili? Mga kapatid, and that must be a $64 question. Pero, if you want to be great, sabi ng Panginoon, sabi, hindi yung nasa throne. Pag binasa niyo yung Mark 10:45, sabi niya, anak, hindi yung nasa trono, yung mga naglilingkod. Yun ang great sa akin. So, the second, it means you accept any position that God chooses and let Jesus choose for you. And God will give you His best. Yung pinakamaganda. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Pag ang Panginoon ang pumili, grabe, yung pinakamaganda ang ibibigay sa atin. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! I have such so many experience on that. No? So many times, I am one of the head. No? Malaking ministry. Hawak ko po mahigit 100 Bible study o 200 Bible study. And then dahil sa pagkukompute ko, nagtatrabaho pa po ako noon sa Makati, sa CDCP. Nagbabalanse po ako dahil may manager's report kami ibibigay yung financial statement. Hinahanap ko yung 5 lang. Million po yung aking kinukompute. Yung 5, hindi ko mabalanse. Asan ba yung 5? No? Sa madaling kwento, na late po ako sa meeting. Sa Bulacan pa po yung meeting, no? At pagdating ko doon, ina-announce na po na hindi na ako yung chairman. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Kasi wala ka raw, hindi ka raw interesado doon. Ha? Sabi ko, nagpa-meeting na ako nung linggo tungkol doon. Marami na akong gagawin, everything. So, sa madaling kwento po, natanggal na lang akong bigla dahil sa 5. Na hindi ko na balance Anyway, okay lang. Pinaliwanag po sa akin. Sabi niya, Ling, pasensya ka na. Pero ako ang nag-orchestrate nun kasi gusto kong ipasok si ganito dahil gusto ko siyang ma-moral boost. Ganyan nga, sige, okay. And then after that, makikita mo po na ang Lord pinalitan ito. No?
narariyaan po na mas maraming ibinigay ang Panginoon sa iyo. Alam nyo, pag ang Panginoon nagbigay sa iyo, mas best. One time po, tapos makikita mo na dahil wala kang gagawin dito, maghahanap ka naman ng gagawin. And then, narariyaan po, nakapag-umpisa tayo ng mga international outreaches. And then, doon po, habang inuumpisahan ito, makikita mo how the Lord really wanted it. I was praying before, nung kami po ay kakasal ni Pastor. And then, alam ko siya po ay full-time at dahil kami po ay magiging mag-asawa na. Kung ano magiging trabaho ni Pastor, nandun lang ako. Pero sabi ko ganun, Lord, I want to become a missionary. Nag-a-apply po ako, pupunta ako sa mountain province, sa mga tribes. Sabi ko, Lord, yun po yung gusto ko. Tapos, pero si Pastor Vincent, siya po ay naka-designate dito sa Central, doon po sa Central. And then, sabi ko, Lord, paano yung calling ko? Ikakasal na po kay Pastor. Tapos, nagpipray talaga ako, umiiyak ako doon, Lord, paano yung calling ko? Ang calling ko po, gusto ko ganito, ganyan, ganyan. And then sabi ng Lord sa akin, anak, what if kung ang sabihin ko sa iyo, ang calling mo ay suportahan ang calling ni Pastor? Will you obey? Sino ka para hindi sumunod? So I need to obey. Kahit hindi mo gusto, kahit ang puso mo talagang naglulong, but yet you know, God will not deprive you. And more than you can ever think or dream of. After that, no, makikita mo kung paano rin po na nagbukas ang Panginoon ng pinto para mabuksan natin po yung mga missions natin, yung international outreaches natin, yung mga cross-cultural missions natin. And more than I can ever think na mas marami kong napuntahan na mga tribes, nag-deliver kami ng Bible sa Myanmar, sa Cambodia, sa Laos, sa China. Wow! And pagka po ikaw ay sumunod, God will give you the best. And your hearts will overflow. And this is something na, yung bang pagka ikaw ay nagbigay sa Lord, God will give you the best. At ito po ang magandang balita. Nung iniiyak ko po at ng ating eskwelahan, sabi ko, Lord, wala po kaming capability. Lord, look at us. Tatatlo kami nag-uumpisa, wala kaming and everything. Ako po hindi academician, accounting po ako. And then, sabi ko, Lord, but then you're telling us to put up a school so that we can help those who are deprived. And yet, they should not be deprived of quality education in spite of their limited resources. Sabi ko, then I was praying. And then, ang binigay sa akin ng Panginoon, ito po talaga napaka-tangible. Sabi niya, Nak, I'm going to give the best out of these kids. Out of these children that I'm going to entrust to you. Kaya taon-taon po yan. Kino-confess ko yan sa Lord. Anak, ibibigay ko yung pinakamaiinam dyan sa estudyante. Hindi ka mangangamba. Amen. Amen. The Lord is good. The Lord is great. Hallelujah. Amen. If you're going to offer, if you're going to entrust, let Him choose. Kahit alam mo, minsan kasi tayo yung namimili eh. Kakapili mo, hindi pala totoo yung napili mo. Gusto mo yung tall, dark, and handsome. No? O, labas lahat. Tall, dark, handsome. Nasa labas lahat. Pero ang sama pala ng ugali, bubugbugin ka. Tapos pag binugbog ka, sisisihin mo ang Lord. Hindi naman ang Lord ang namili, ikaw. Hindi mo nga kinusulta kay Jesus eh. Hindi mo nga kinusulta sa Lord, Lord, siya na ba? O kaya sasabihin mo, Lord, siya na. No? Pag nag-pray ka, Lord, siya na. In Jesus' name. Hindi yung, Lord, siya na ba? Kasi ayaw mong marinig yung hindi. No? Kaya minsan, ang ginagawa natin sa Lord, ini-inform na lang natin ang Lord. Lord, ito po yung plano ko. Ito yung gagawin namin. Hindi yung ang Lord talaga kung ano. No? Kaya po, minsan, tayo ng pili, sa kakapili natin, napunta tayo sa bungi. Okay? Kaya, ako po, tanan nyo, para tutulog na kayo. Ako, tall, dark, and handsome. O, di ba? Tall si Pastor. Dark! Talagang dark. O. At saka, yun, hindi never mind. Hindi, wala lang si Pastor anniversary sa Singapore ngayon. Nung nakaraan, ako po ang nandoon sa Dubai, sa Qatar, tsaka po sa Abu Dhabi, yung mga churches natin. Kasi po, pagtungtong ng September, October, November, anniversary na po ng mga outreaches natin, meron po tayong mahigit 100
na outreaches. Locally, 44 sa iba't ibang bansa. Kaya po, pag yan nag-request ng mga anniversary, iyan po. Pero most likely, pag nag-anniversary po kami doon, siguro, after 8 years ulit, after 5 years ulit, ikaw pupunta roon dahil hindi mo naman po mapupuntahan lahat. Pero alam niyo po, pagka ibinigay ng Lord, yung ikaw ay nag-entrust sa Panginoon, then God will give you the best. God will give you the best. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dapat yung best. Amen? Ako po, hindi ako kailanman nag-regret. Ako'y nakakilala sa Lord after that. Nakapasa po ako ng board exam. Pero, sabi ng Lord, magpo-full time ako. Wow. Ang gusto ko po, maglingkod sa pamilya ko. Iangat ang kahirapan sa aking pamilya. Pero sabi ng Lord, mag-full time ka. Amen. So, nag-full time po. Wow, without regret. More than I can ever think or dream of. Grabe po. At hindi lang po sa pamilya ko, sa mga susunod, sa akin pong mga kamag-anak, at sa mga kamag-anakan pa, at sa mga kaibigan pa, then you can extend and being a blessing. You become a blessing. Thirdly, whatever reward is ahead. Ito po yung ibig sabihin ng great sa Panginoon. Whatever reward is ahead, immediately down here or eternally up there, it should be enough that He receives the glory. Grabe, no? Tindi ng Lord. Yung Mark chapter 10, napakaganda po niyan. Kasi nag-a-ask sila Lord, ako sa kaliwa, sa kanan. And that is greatness. And that is a reward. That is something na gusto nila na mangyari. Kasi wala na pong greatest na, baga wala na pong iba na maiisip mo. Pagkatapos nun, na nandun ka sa langit, ikaw ang biro mo, ikaw katabi ng Panginoon. Yun ang naisip nila. Pero, alam mo, tinuruan sila ng Lord, anak, it doesn't matter kung nasan ka. It doesn't matter kung dito ka sa ibaba, sa itaas. Kung dito man, pinararangalan ka na, o sa taas ka pa pararangalan. Pero ang mahalaga, anak, ang lahat ng kalwalatian ay maibigay sa Kanya. Ano man ang iyong reward na natanggap dito, ano man ang reward na tatanggapin mo sa langit, ang mahalaga, ang lahat ng kalwalatian, ibabalik sa Kanya. Wow! Dito po, aabot na naman tayo ng mahabang diskusyon. Pero oras ko na. Malapit na po ako mag-time. Pero, anong dinimine-meditate ko to, ako po, I am engrossed. Naiiyak po ako. Nung pong pinag-aaralan ko to kagabi, sabi ko, oo nga, minsan tayo po ay naghahanap ng recognition dito sa lupa. Minsan, hindi ka na-appreciate. Hindi nare-recognize, hindi man lang kinikilala yung ginawa mo, yung pagpapagal mo, yung sakripisyo mo. Pero sabi niya gano'n, anak, that's enough. Okay lang yan, anak. That's enough. Kung dito man, sige, na-appreciate ka, na-recognize ka, tama na yun. At kahit nga po doon sa langit, lalo na pag nasa langit ka na, palagay ko, wala na pong mag-iisip ng reward doon kasi we are all sanctified. Ako nga po, sabi ko, Lord, ano kaya magiging itsura ko pag nasa langit na ako? Siguro, wow, yung makita mo lang, mag-gaze mo lang yung holiness ng Panginoon. Yung pag sinabing, holy, 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 si Isaiah nga pa, propeta, sabi nga, woe unto me, for I am a man with an unclean lips. Propeta yun. Grabe, kung sasabihin po natin, siya po siguro ang may pinakamaingat, pure na pagsasalita. I mean, prophet, si Isaiah yun. Pinili siyang major prophet. Nag-prophesy pinakamarami patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, ng Messiah. Tapos sinabi niya pa, I am a man with impure lips. Yung bibig ko, Panginoon, madumi. Grabe. And come to think about it, yung pong, nakita niya yung angel, 6 wings, 6, 3 partner. Yung isa nakatakip sa mata, yung isa nakatakip po dito sa kanyang bibig, at nakatakip, at yung pong isa ay naka-fly, nakalapa. Mga kapatid, could you think about it that they cannot even contain it, na hindi po nila ma-bear na makita, masilayan yung kaningningan ng ating Panginoon. And even their lips na they could not even say a word. And these are angels. Angels.
How much more us? How much more us, the immortal man? Yung pong tayo mismo pag dumating na sabi ko, Lord, siguro andun lang ako sa pinakadulo-dulo-duluhan ng langit. Siguro po, Lord, sapat na nakarating ako sa heaven. Nababasa ko po minsan yung sa Final Quest, yung iba nasa hardin lang, yung iba nasa lake, yung iba nandun sa mga garden, sa langit yung bahagi, tapos merong nasa porch, nandun na talaga yung iba sa lobby, palapit na ng palapit, yung iba nandun na sa sala, nandun na, kumbaga, yung iba malapit na po doon sa throne, at naroon na yung iba, nandun sa 24 elders, at meron pong throne. Wow! Pero alam nyo, saan man po tayo lagay ng Lord, of course, ang titignan ng Panginoon, everything will be enough. His presence is enough. His presence is more than enough. Enough that He receives the glory. So what is greatness? Greatness is not something that you will be recognized and you will have that like self-satisfaction and fulfillment in life na ikaw mismo. Whether here on earth or not, katulad po ni Lazarus, tinatapak-tapakan, tinatadyak-tadyakan, inuuod yung sugat, hindi makakain. Tapos, sa heaven, grabe siya po yung nirecognize ng Panginoon. Ang pinakamahalaga po yung glory ng Panginoon. Mga kapatid, lastly, how are we going to behave and how to be great? How to be great? Well, of course, yung great dito, yung Lord, gusto ko po, there is such a greatness in me that I want to offer unto you. Such greatness is an innate. Yun po yung bagay na nakuha ko sa iyo. And there is something na I would like to be great. It is because you are great in me. Mga kapatid, you need to be teachable. Sa Proverbs, ang sabi rito, the fool despises instruction. Yung pong mga mangmang, ayaw pong magpatama. Pero great people never stops learning. They are always wanting to learn more and they want to get better. Mga kapatid, if you stop learning, then you stop to be better. You stop to be great. Kaya you need to be teachable. Mahirap po yung teachability, yung bang para bagang kung alam mo na lahat. Dapat po ay lagi tayo nagpapaturo. Alam niyo, isang bagay po na ginagawa ko pagka po meron tayong guest speaker, andyan talaga ako sa harap. Tapos, iniisip ko, habang tinitingnan ko siya, habang siya'y nagpipreach, yung mga kinukumbida natin, sabi ko, kung ano man ang anointing na meron siya, I want to suck it. No? Gusto kong kunin yung anointing niya. Kaya gusto ko nasa harapan ako. No? Kaya po, you want to learn. Kahit po may mga pastor tayo na pinagsasalita natin, and then sila po ay mga junior, you are senior, we are sitting in front, and we want to learn. We want to get something from them. Why? Because you want also to get better. And sometimes hindi yung sinasabi nila, but it's their life. Yung buhay nila, mga kapatid. Unless na ikaw ay teachable, unless na ikaw ay gusto mo laging matuto, and you want to learn more, you want to be better. You want to be better. Sabi ni Pablo, I want to learn more. I want to know you more, Lord. Hindi po siya yung natapos na, okay na ako, Lord. Nakapagkaroon ako ng karanasang ganito and everything. No, I want to know you more, Lord. And you want to learn. Mga kapatid, alam nyo, ang isang magandang bagay, pag ikaw ay mababa, naroon you want to learn more. You want na matuto pa, umupo kahit na alam mo na yung sinasabi niya. No, pero may makukuha ka pa rin sa kanya. Nawa po ganyan ang maging attitude natin. Nawa po kung ano man ang mga bagay na bago o luma, then you can learn. You can learn so many things in life. You can learn so many things in the people's life. And second is receive correction. Not only that you will learn, but you will receive correction. It's different.
na sige, nagle-lecture, natututo ka, natutunan ko to, nalaman ko to, I'm learning and everything. But, iba yung pagka nirebuke ka. Iba yung pagka sinabi ka, anak, mali yan. Pag sinabi sa'yo na kung saan you are not doing right, and you must do this, and you need a right attitude, it's different. So, how to be great, you need to be corrected. You need to be teachable. At sino po rito yung hindi nangangailangan ng correction? Mula po sa amin, sino yung hindi nangangailangan ng correction? No? Grabe. Kung makikita mo po na, ako po napakarami ko pang natututunan. Napakarami ko pang natututunan. Something like, akala mo lang kasi ang lakas mo. Yung lakas po, yung lakas ng katawan. Ito pong uli talaga, nagka-problema po kami sa biyahe namin dyan sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Qatar. I was thinking yung 3 segment nung camp. May camp dito sa Dubai, merong empowerment dito sa Abu Dhabi, meron din pong parang anniversary at Thanksgiving celebration sa Abu Dhabi, and then sa Doha, merong empowerment. I was thinking yung dati kong ginagawa, okay, pero ang tigas ng ulo ko. Alam niyo po, sinasabihan na ako ni Pastor, Ling, meron ka dapat na ganito, may ganyan ka, meron ka dapat na isang araw na ganyan. Ginawa ko po, in-straight ko. Alam niyo po, dumating po ako sa airport. Talagang, gusto ko na pong mahiga, gusto ko na mag-collapse. And then, sad to say, hindi pa ho kami tinanggap sa plane. Kasi, si Joy, yung kanyang, ay special pass. Dahil kasi po, 10%, yung parang, para po bang libre yan sa isang kapatiran natin. 10% lang ang binayaran. Kaya siya po ay waiting, no? Ako, okay, confirm. Pero hindi po kami pwede maghiwalay. Pero praise God. Sabi ko, Lord, napakaganda mo magturo talaga. Nung sinabing, I'm sorry, hindi makakasakay si Joy, ikaw lang pwede. Sabi ko, okay, I will rebook my ticket. Even it will cost me something. Sabi ko, Lord, sometimes education is not cheap. No? Pero sometimes you need to pay para matuto ka. At doon, sabi ko, Lord, thank you how you orchestrated something. Kasi talagang hindi ko nakakayanin. So we go back at nakapagpahinga. The following day naman po, okay, tinanggap naman po kami, na-confirm na yung ticket. But sad to say, sira po yung eroplano. 2 oras kami sa loob. And then after that, nasira. So sabing gano'n ng captain, we will be changing plane. And then lumabas kaming ulit. Paglabas namin, andyan, labas ka sa conveyor, punta ka ulit sa gate mo. Ang haba-haba po ng Dubai Airport, ang lawak-lawak. And then madaling araw po yun, 2:30 ng gabi, ng madaling araw. And then talagang groggy. And then come to think about it, na ikaw din ay pumunta doon the same gate with the same plane. Yung plane na nasira, yun din yung aming sasakyan. So sabi ko sa stewardess, I go, why did you let us go out pa? Why not you just give us some rest, give us some refreshment and everything. Sa madaling kwento, magpe-pray ka talaga kasi yung plane na sinasakyan mo, yun yung sira. Amen. Kasi sabi ko pa, Lord, baka ito pa rin yung sasakyan namin from Doha to Manila, 9 hours yun. Sabi ko, Lord, magpe-pray ka talaga. Now, things sometimes na kung saan na ilalagay ka, mga kapatid, sa sitwasyon, na minsan kasi, yung you're doing it in your own way, pero you need to be corrected. Ang dami ko pong correction sa Lord doon. Akala ko kasi 40 anyos pa rin ako. Akala ko kasi ginawa ko yun 4 years ago. Kaya ko pa rin gawin. Pagkatapos ng camp, pagkatapos ng empowerment, pagkatapos ng leadership training, diretso na kami sa airport, 12:00 ng gabi ang flight. Akala mo kaya mo. Ayun, magkukulaps ka na, hindi mo pala kaya. Matigas lang ang ulo ko, no? So, everybody needs some correction. Sabihin mo nga sa katabi mo, everybody need some correction. Amen? Personally natin, you need some correction. Sabihin niyo yung katabi niyo. Amen? Walang exempted sa atin dyan. Amen? Lahat tayo, kailangan po ay makorek. Amen? At so, alam niyo po ba, napakaraming tao ngayon, how their lives were really distracted, or how they are so lonely. So many right now, brothers and sisters, kung paano po na
yung pong their lives, there are so many struggles, so lonely in their lives because they lack correction. You know, there are two things sa tao lang naman mentor tsaka mistake. Dalawa lang yan mentor tsaka mistake. Now, if you listen to your mentor, then you will, parang most likely, narariyaan po na meron kang mentor, may magtuturo sa'yo. Pero, if not, then you will commit mistake. And so many people right now are struggling. They're so lonely because they don't have any mentors. They don't have anybody to correct them. Wala pong nagkukorek sa kanila. At maaaring may magkukorek pero ayaw nilang makinig. Pero, wow, sabing ganoon sa Proverbs, napakaganda. Gracious. Mabiyaya ka kanya kung maraming tao nakapaligid sa iyo na nagbibigay sa iyo ng advice. Na nagbibigay sa iyo ng mga panuntunan. Mga kapatid, so many are struggling lonely because they don't have anybody to correct them. Walang nag-correct sa kanila. And so, this is so good, mga kapatid, na alam natin, meron pong nagtatama sa bawat isa sa atin. Everybody needs some correction. Lastly, remember, greatness is not a tool. It's not a weapon. Greatness is a tool. It's not a weapon. Yung pagka ikaw ay magaling na, pag ikaw nasa taas na, pag ikaw ay naroroon na sa tugatog ng iyong tagumpay, gagamitin mo yun para gumante. Mga kapatid, hindi. Greatness is a tool. It's not a weapon. It's a tool for you to become a blessing. The very reason why God elevated you, why God made you great, why God promoted you, it's because God wanted you to become a blessing. And that out of your greatness, you're going to pour it out to someone else. You cannot be you know, sabi pong ganon, you are not great unless you release your greatness to someone else. Find someone, pour on them your greatness. Something like you have the skill, you have the wisdom, you have the capacity, the character, then pour it out. You are serving, then pour it out to someone else. Then, that is greatness. Kaya po si Mother Teresa kinilala, no? It is because she poured out something na meron siya. She has love for the poor, and then she wants to serve. And then, kung makikita po natin, ang marami po nating mga revivalists, they really prayed, and then they poured it out. And out of that, there is the manifestation of the prayers. Mga kapatid, like David, dari na siya. Ang nasa isip niya, hindi gagante. Hindi gagante kay Saul at saka kay Jonathan. Nag-isip siya, meron pa ba ako na po pwedeng pagpalain? David then was great because he is already on the throne, he is already the king, but he thought of Jonathan so that he can become a blessing. Is there anyone else from the family of Jonathan or of Saul so that I can bless them? And then came Mephibosheth. Bless niya po ito. Mga kapatid, si Joseph, nung siya po ay naroroon na second in rank to para, mga kapatid, narariyan po na, nung nakita niya mga kapatid niya, hindi niya ginamit yun na parang tool, hindi niya po ito ginamit na weapon, mga kapatid, kundi ginamit niya po ito na tool para mapagpala sila. Hindi po lumaban, hindi po ito para sila'y labanan. Mga kapatid, but you know what? It takes humility to handle greatness. Will you say amen to that? It takes humility to handle greatness. Once pag nasa taas ka na. Ang maraming tao, pagka nasa taas na, ang lumalaki ay ang ulo, hindi ang puso. Sana po, sa atin ang lumaki ay ang ating puso, hindi po yung ulo natin. Ang pusong ito na gustong umabot, gustong tumulong, gustong magsakripisyo, gusto po mga kapatid na makapagbigay ng pagpapala. You know, there is vessel of honor and dishonor, of dirt and of gold. But those who purge and cleanse themselves are great in the house. Do we want to be great in the house? Meaning to say, we want to be great in the house of God. Then we must be a vessel of honor, vessel of gold. Katulad nung una po nating binasa. Mga kapatid, yun po yung kung saan nagpapalinis, nagpapakorek, nagpaparebuke, nagpapaturo,
Yun po yung kung saan ay nagpapakumbaba, being purged, broken, and being cleansed. Nagpapalinis. Those are the people who will become great in the house of God. To the end, you know, the world needs people. Basahin po natin, who cannot be bought, whose word is their bond, iisang salita, hindi po yung maraming salita, who put character above wealth, who possess opinions and a will, who are larger than their vocations, who do not hesitate to take chances, they are a risk taker, who will not lose their individuality in a crowd, who will be as honest in small things as in great things, who will not make compromise with wrong, whose ambitions are not confined to their own selfish desires, who will not say that they will do it because everybody else does it, who are not ashamed or afraid to stand for the truth when it is unpopular, who can say no with emphasis, although all the rest of the world says yes, who are true to their vocation, through good report and evil report, they will remain faithful in adversity as well as in prosperity. And lastly, who do not believe that shrewdness, cunning, lahat ng panlilinlang, pandaraya, lahat ng pagsisinungaling, hard-headedness, pride, name it, are the best qualities for greatness. Who do not believe that. And so many people we can see, especially in our politics, in the political scene, in the economic scene, in the military scene. Mga kapatid, they are thinking and they are believing and walking and living on it. That they are thinking if they are something like shrewd. And yung shrewd na sa kanila, they call it prudence. Akala nila ito po yung parang ikaw ay tunay na masyadong listo o kaya ikaw ay tunay na matalino, cunning, hard-headed. This is pride. They believe that they are the best qualities of greatness. But to the end, makikita natin how the Lord has fallen, how the Lord has bring them into the earth. Kung baga po, sabing ganon, those who exalt themselves shall be abased. But those who humble themselves shall be exalted. Mga kapatid, my question is, can God trust you with greatness? God can always wanted us to be great. If you want, sabi ganon ng Bible, Mark 10, meaning to say, this is given to everyone. God can God trust you with greatness? And the end, you know, the beginning of greatness is to be little. The increase of greatness is to be less. And the perfection of greatness is to be nothing. Amen. Amen. Come on, shall we just give the best clap of praise unto the Lord? Hallelujah! The beginning of greatness is to be little. The increase of greatness is to be less. The perfection of greatness is to be nothing. Hallelujah. Praise the Lord. Can I request our worship team? There's so much na pwede po nating pag-usapan tungkol dito. Pero, you know, this is something, a very good reminder kung paano natin sasalaminin ang ating mga sarili. Minsan po kasi ay nawawala tayo sa tamang panuntunan ng ano po ba talaga ang magaling sa harap ng Diyos? Ano po ba talaga ang dakila sa harap ng Panginoon? Sino po ba talaga ang kikilalanin ng Panginoon sa hulihan? Sa harapan po ng Panginoon, sino po ba talaga yung first honor? Sino po ba yung may puntos? Mga kapatid, napakaganda po nito. The beginning of greatness is to be little. The increase of greatness is to be less. And the perfection of greatness is to be nothing.
I am nothing without Christ. It is because this is the very message of the cross. And greatness, you want to be great, the cross is the key that will unlock into our greatness. Amen. Praise the Lord. Amen. As our worship team, praise God, sing this song. Hayaan lang po natin mga kapatid, yung the greatness of our God. Yung pong, siya po kasi, alam nyo, there is greatness in us na gusto nating saluhin. Pero yung greatness na yon, hindi yung greatness sa mundo. Yung pong greatness ng Lord. Yung pong si Jesus. Kung ano meron siya. Lord, I want to be great like you. Like you. Kung sino ka, Lord. Hindi po yung sa mundo. Hindi po yung rat race. Hindi po yung pagalingan. Hindi yung popularidad. Hindi po yung pataasan ng ere, payamanan. Hindi po yun, Lord. Gusto ko po yung ikaw. At gusto po namin, Lord, na maalalang muli kung sino ka. We normally declare you as great. But Lord, thank you for this afternoon. Kami po, O Diyos, ay naapaalalahanan mo what really is greatness in front of you. Sa harapan mo, Panginoon, ano po talaga ang kahulugan nito? Panginoon, salamat. Pangusapin mo po, O Diyos, minsan pa ang iyong Santong Espiritu. Mangusap ka sa amin. Panginoon, kung meron kang ikokorek sa amin, kung meron pa kaming maraming dapat na matutunan, tama po yun, Lord. Marami pa po kaming dapat na matutunan. Marami pa po kaming dapat na mapag-aralan. Marami pa pong bagay na dapat kami mamatay sa aming mga sarili. Lord, correct us, please. It will be a compliment. Correct us, Lord. Correct us. And Lord, whatever it is, we are not asking for any appreciation, recognition. We are not asking for anything, Lord, but just whatever it is, oh God, if there will be any reward, that is enough. We'll just see to it that all the glory will be given back to you. Amen. Shall we just meditate this song? Hallelujah. Amen. Glory to God, Jesus. We bless you, Lord. We bless you, dear Jesus. Give me eyes to see more of who you are. May what I behold still my anxious heart. Oh, Jesus, let this be our prayer now. Break it all apart. 'Cause you, my God, are greater still. Give me eyes to see more of who you are. May what I behold still my anxious heart. Take what I behold and break it all apart. For you, my God, are greater still.